Nang matapos ang laban, kinuha na ni Lin Zichen ng litrato ang bangkay ng babaeng pusa. Iniisip na kailangan niya itong i-upload sa school app bilang patunay na natapos niya ang misyon. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang Public Security Department upang iulat ang lokasyon ng bangkay para sa paglilinis. Nang matapos na ang lahat ng opisyal na gawain, ibinaling ni Lin Zichen ang atensyon sa tunay niyang pakay. Inabot niya ang katawan, at habang umiikot ang pulang enerhiya sa paligid niya, kinumpirma ng sistema na nilamon niya ang malaking dami ng life essence ng Shadow Knight na babaeng pusa, dahilan upang umangat ang progreso ng kanyang guidebook sa 36%. Nagulat siya sa laki ng itinaas ng progreso at inisip na marahil ang genetic backlash na dinanas nito ang nag-ipon ng mga beast gene sa katawan nito. Samantala, naglalakad sa lungsod sina Ma Weiwei at ang kanyang mga kasama. Kausap ni Ma Weiwei sa telepono ang kanyang ama na si Din Mazinhi, at ikinukwento niyang mali ang impormasyong ibinigay sa misyon tungkol sa babaeng pusa at muntik na silang mapatay. Ipinaliwanag niyang ang target ay hindi isang ordinaryong Tier 6, kundi isang napakalakas na ordinaryong Tier 9, bagay na ikinagulat ng kanyang ama. Sa kanyang opisina, hiniling ni Din Mazinhi sa kanyang anak ang isang detalyadong ulat at nangakong kakausapin niya ang direktor ng mission system paglaon. Bumalik sa kalsada, inisip ni Ma Weiwei na bumalik na sila agad sa paaralan upang maiwasan ang posibleng pagganti. Ngunit biglang hinawakan ang braso ni Ma Weiwei ng babaeng kasama niya. Itinuro nito ang kanyang telepono, kung saan makikita na ang misyon sa paghuli sa babaeng pusa ay natapos na, at ang gumawa ay si Lin Zichen. Lubos na nabigla si Ma Weiwei, hindi makapaniwala kung paano nagawang talunin ng isang freshman ang isang ordinaryong Tier 9 na nilalang ng mag-isa. Pagkaraan ng weekend, naglalakad sina Lin Zichen at Shen Qingan sa loob ng unibersidad. Tiningnan ni Lin Zichen ang kanyang telepono at nakita ang abisong may naidepositong 300 school credits sa kanyang account. Inakala niyang dumating na ang gantimpala para sa misyon sa babaeng pusa, ngunit naguluhan siya kung bakit mas mataas ito kaysa sa orihinal na 50 credits. Habang naglalakad, ipinakita niya kay Shen Qingan ang abiso na nagpapaliwanag ng pagtaas ng gantimpala. Ayon sa mensahe, dahil sa maling impormasyon, muling ikinlasipika ang misyon mula ordinaryong Tier 6 na patungong Tier 9. Itinaas ang gantimpala mula 50 hanggang 200 credits, at may dagdag pang 100 credits bilang kabayaran. Nagreklamo si Shen Qingan na hindi maaasahan ang mission system ng paaralan at sinabi kay Lin Zichen na maswerte siyang napakalakas niya, kung hindi, baka napatay na siya. Sumang-ayon si Lin Zichen na may problema ang sistema at sinabi niyang mas magiging maingat siya sa pagtanggap ng mga misyon. Pagkatapos ay sinabi niya kay Shen Qingan na kapag may mga angkop na misyon, isasama niya ito upang masanay sa tunay na labanan. Tuwang-tuwa si Shen Qingan at nasabing napakaganda at sa wakas ay makakasama na rin siya sa mga misyon. Habang nagpapatuloy sila, muling tiningnan ni Lin Zichen ang kanyang telepono at nagpa siyang gamitin ang bagong credits upang umorder ng 70 gene ng karne ng life and death toad na kailangan niya. Naisip niya na kahit dati ay nag-aalala siyang makaakit ng atensyon dahil sa malaking order, mukhang hindi na ito problema ngayon. Naisip din niyang masustansya ang karne ng halimaw at makakatulong sa ebolusyon ni Shen Qingan, kaya dapat siyang bumili ng marami para rito. Dumating sila sa kanilang apartment, at nang buksan ni Shen Qingan ang pinto, tinanong siya ni Lin Zichen kung may partikular bang karne ng halimaw na gusto niya. Tumakbo siyang papasok ng may kasiyahan at sinabing siya na ang mag-o-order, at sumunod naman si Lin Zichen. Sa loob, umupo si Shen Qingan sa sofa at nagsimulang mag-browse sa kanyang telepono. Sa kusina, si Lin Zichen, nakasuot na ng apron, ay nakikinig habang iminumungkahi ni Shen Qingan na bumili sila ng Tyrant Ashbig carved meat. Ipinaliwanag niyang sa halagang 1 credit lamang, makakakuha na sila ng 6 na gene, sapat na para sa ilang araw. Sumang-ayon si Lin Zichen sa praktikal nitong desisyon. Gayunman, sinabi ni Shen Qingan na huwag muna siyang mag-order at iginiit na siya na ang gagawa nito.
Masaya niyang pinaalalahanan si Lin Zichen na nasa kanya pa rin ang 90 credits na ibinigay nito mula sa freshman competition. Si Lin Zichen, na nagsisimula ng magluto ng noodles, ay ngumiti at pumayag. Sinabi niyang ayos lang iyon dahil pamilya naman sila, kaya hindi na kailangang alalahanin kung kaninong credits ang ginagamit. Habang tinatangkilik nina Lin Zichen at Shen Qingan ang kanilang noodles, biglang tumunog ang doorbell. Tumayo si Lin Zichen upang magbukas. Bumalik siya na may dalang malaking kahon at nagulat na dumating agad ang kanilang order ng karne ng halimaw. Binuksan niya ang kahon at iniabot kay Shen Qingan ang isang pakete ng Tyrant Ashbig carved meat, sinasabing ilagay ito sa refrigerator. Matapos iyon, ibinaling ni Lin Zichen ang pansin sa 70 G ng karne ng life and death toad. Inisip niyang oras na upang simulan ang engravings, kaya inilapat niya ang kanyang kamay sa karne. Agad na sumabog ang isang malakas na bughaw na enerhiya mula sa kahon at pinalibutan siya. Kinumpirma ng sistema na nilamon niya ang napakalaking life source ng life and death toad at na ang guidebook nito ay 100% ng kumpleto. Pagkatapos nito, nakatanggap si Lin Zichen ng isang pangitain. Nakita niya ang isang napakalaking nilalang na kahawig ng salagubang, ang life and death toad, na pinaira-piraso ng isang dambuhalang halimaw na parang agila. Nasaksihan niya ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan nito, kung paanong ang mga naputol na bahagi ng katawan nito ay muling nabubuo sa napakabilis na bilis. Muling nabuo ang buong katawan nito, at isang bagong abiso mula sa sistema ang lumitaw na nagsasabing na-unlock niya ang Life and Death Toad Guidebook at nakuha ang bagong attribute, Rapid Self-Healing. Bumalik sa apartment, tinitigan ni Lin Zichen ang paglalarawan ng bago niyang kakayahan na may bakas ng pagkabigla sa mukha. Ipinaliwanag ng sistema na labis na napahusay ang kanyang kakayahang magpagaling ng sarili. Hanggat hindi siya agad napapatay at may sapat siyang enerhiya, kaya niyang makarecover mula sa kahit gaano kalubang pinsala. Namangha siya at napabulalas na ang kakayahang ito ay tila walang katapat. Sabik na subukan ang bagong kapangyarihan, nagpa siya si Lin Zichen na tingnan kung gaano ito kaepektibo. Mariin niyang kinagat ang sarili niyang kamay, nagdulot ng malalim at dumudugong sugat. Namangha siyang panoorin habang ang sugat ay nagsara at tuluyang gumaling sa loob lamang ng ilang segundo. Habang hinuhugasan niya ang dugo mula sa dati ng gumaling na kamay, pinag-isipan niya ang kahulugan nito. Napagtanto niyang sa rapid self-healing, hanggat may sapat siyang enerhiya at hindi agad napapatay, maaari siyang muling mabuhay ng paulit-ulit. Naputol ang kanyang pag-iisip nang muling tumunog ang doorbell. Nagtaka siya kung sino ang bibisita sa ganitong oras. Magkasama silang naglakad ni Shen Qingan patungo sa pinto. Tinanong niya kung may in-order ba ito, ngunit sinabi nitong wala. Nang buksan nila ang pinto, pareho silang nagulat sa taong nasa labas. Si Ma Weiwei iyon, na bahagyang yumuko at humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanila ng ganoon kagabi. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.